Ay, magandang gabi mga friend. Sakit na naman ang ulo, lusartan na naman. Oo, ang gulo. Impeachment na naman. Buti madaling natapos, mga boss. Oo. Ay, nako. Ewan. Pakinggan natin si dating NBI Director, Santiago. Geso ni nila 2x2. Oo. Dapat ito ang sinalang sa ginawang witness Kasi siyang lahat siyang nakapwesto Pakinggan natin. Ayaw i-contempt. Kagabi, pinanood ako kumbachero, merong yung mga series ng Sniper series, mga pelikulang naalala ko to Itong naalala ko si Judge, dating NBI Director Jimmy Santiago. Your Honor, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying, at sa mga nakikinig sa atin. Opo, kumusta po kayo, sir? At ano bang pinagkakaabalahan ninyo bukod sa pakikinig sa DZRH? Ito, lagi lang nasa bahay, pero bumalik ako na pagtuturo sa Universidad de Manila. Ganun po ba? Nakakaputok pa ba kayo ngayon? Practice pa ba kayo? Paminsan-minsan na lang po. Opo. Pero sabi nga nila, kapag once you're sniper, Sniper ba kayo? you're always a sniper. Sa pagitan ng mata Sa pagitan ng mata, asintado talaga. Asintado. Pero kahapon po, nasubaybayin niyo po ba yung pag-testify ni NBI Director Melvin Chicago Matibag sa Senado, sa impeachment court? Hindi ko natapos dahil may klase ako kagabi. Opo. Hindi ko natapos. Opo. Pero ano po naramdaman ninyo na siya ang inuurirat sa mga bagay na nangyari nung Tagalog na Tagalog. Siya ang inuurirat. panahon ninyo? Yung portion na yun, inaabot ko pa, no? Nanawang nga ako dun sa cross examiner, paulit-ulit tungkol dun sa subpoena. Ilang ulit nang sinabi ni director na he is not yet a director at that time. Paulit-ulit, may tanong pa na, hindi mo na pirmahan ito. Pinirmahan mo ba ito? Paulit-ulit. Ay, para tayo hindi mabubwisit? NBI Director na to, Judge Dionisio Santiago yata to Oo, judge pa. Nabubuwisit pa siya. Dito sa defense, di ba? Dapat sasabihin niya. Ano na to? Director NBI to. Nabubuwisit pa rin sa depensa. Kung paano magtanong. Di ba? Talaga naman nakakabuwisit. Ito natin. Kung ako'y judge pa at yung mga ganong klase ng cross-examination, pupukin ko ng cable sa ulo. Ang tawa ko dito. Kung ako'y judge pa at ganong klase ang magko-cross examination pupukpukin ko ng kabil sa ulo yung martilyo. Di ba? Di ba? Tuloy natin. Masyado naman mainit ang ulo niya. So, ganun katindi ang pagkainis niyo doon sa defense lawyer, sa cross-examination? Alam nyo, naiintindihan natin naman na trabaho nila yun, talagang ganon. Pero, kailangan naman may common sense naman tayo ng konti. Hindi yung... Parang sinasabi ni Judge Santiago na NBI Director, kailangan may common sense naman tayo dati. Yung mga nagtatanong sa defense, paano naman ba hindi ka mabubuisit? Ang hirap talagang idepensa niyan, mga friend. Yang grave threat na kinaso na yan, yung kasong kinakaharap ni Sayad. Kasi sarili niyang bunganga ng galing Di ba? Pakinggan pa natin.
nagmumukha tayong tanga sa madlang people. Oo. Pero totoo ho naman na talagang wala talaga dun, wala pa noon panahon na at kayo pa ang nakaupo noon na NBI director. Kaya nga ho ang sinasabi hearsay na lang itong sinasabi ni Director Matibag. Hindi ba dapat kayo ang ipinatawag nila? Bilang testigo. Bilang testigo. Wala ho bang ganong imbitasyon sa inyo? Talagang dapat isa si dating NBI Director Santiago na ipinatawag ng prosecution bilang testigo. Tapos kasama na si ngayong NBI Director. Kasi siya ang nakaupo eh. O kaya mas mabuti nga kung siya na talaga tinawag. Oo, di ba? Tawag nila Bilang testigo. Bilang testigo. Wala ho bang ganong imbitasyon sa inyo? Wala pong imbitasyon sa akin ng prosecution. Pero nabasa ko sa isang news na inilagay ako ni BP Sara at one of her witnesses. Pero walang formal information na ibinigay sa inyo? Wala po. Nabasa nyo lang sa dyaryo? Opo. Okay. Doon po sa investigasyon, Nabasa niya raw na inilagay siya ni Bibi Sara na isa sa kanyang gagawin pang witness ni Sara siya, ganun. Si Director, siya pa magiging witness ng defense. na ginawa po ng NBI, ang sinasabi po ni Director Matibag sa ngayon meron daw pong active at continuing threat sa Pangulo. Do you share the same view, Director? Alam nyo, talaga naman pagka ikaw ay Pangulo, talagang may continuing threat sa iyo. Yun ang ano namin. Kaya nga nakita nyo ang higpit ng pagbabantay sa ating Pangulo. Hindi lang sa Pangulo, sa mga matataas nating official, talagang meron laging bodyguard, may close insecurities. Talagang prone sila sa mga threats. Pero pinakamahigpit ng bantay kay Sara. Puta man takay mo, mahigit 400 ang security niya. Putang ina. Saan ka nakakita ng ganyan? Akala putang ina ng bantay yan. At yung mga security niya, handpick niya pa yan ha. Bakit? Anong kasalanan? Samantala si BP Lenny Robredo, wala pa raw 30 ang security niya. Eto puta. Nakaputang ina. Anong kasalanan nito? Para bantayan mo ito ng ganito, 400 mahigit ang security nito. Di ba? Talagang malaking pinasweldo ng Pilipinas yan, yung bantay ni Sayad. Anak ang puta, anong klase? Anak ka. In relation to VP Sara's supposed threat, Director? Ayun po. Nung sinulatan nga namin siya at lagi siya nagsasabi na mayroong threat sa kanya. At kaya nga gusto naming malinawan na ma'am, ali kayo dito, imbestigahan din natin yan. Kasi mandato namin ho yun eh. Lahat ng matataas na opisyal, magmula sa Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President, hanggang sa Chief Justice, pagka may threat po sa kanila, pasok ang NBI. Mandato po namin yun. Opo, hindi po. Klaruhin lang po natin. Yung active threat, klaruhin ko lang po, Director. Sabi ni Director Matibag, may active at nagpapatuloy na threat in relation to the supposed grave threat committed by the Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba'y naniniwala na tapos pinlay pa yung kay Baste, na video na ulo lang ni Presidente Marcos ang kailangan. So pareho ba kayo ng opinion doon? Pasensya na kayo at para na ako si Atty. Binluan dito paulit-ulit yung tanong ko Opo. Hindi po. Naniniwala po ako dyan at sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Director Matibag na dahil doon sa utterances ni Baste at saka ni BP Sara ay may mga tao na sumasampalataya sa kanila at nakikinig sa kanilang mga sinasabi.
Kaya hindi lang threat sa presidente, pati sa ating national security, naapektuhan na ho eh. Threat sa national security. Ito mabuti, Judge, Director, na nabanggit nyo na inimbitahan ninyo, pinasabihan ninyo si VP Sara nung sabihin niyang meron siyang may threat sa kanya. Kasi yan po ay isa sa mga ipinupunto ng mga nagtatanong sa impeachment trial na inimbestigahan ninyo yung threat sa Pangulo, pero yung sinabing threat sa pangalawang Pangulo ay hindi naman ninyo pinansin, hindi ninyo inimbestigahan. Nung huling ma-interview namin kayo, binanggit nyo na yan na sinulatan ninyo, pinasabihan ninyo ang Vice Presidente na kayo'y magsasagawa ng investigasyon at iniimbitahan ninyo sa NBI. Apo. Pero hindi ho nagpunta. Hindi po nagpunta. 2 beses po namin pinuntahan yun, pero abogado lamang niya ang nagpunta at nagbigay ng sulat. Yung una po ay busy siya. Yung pangalawa naman ay talagang ayaw na niya magpunta. So hindi po totoong binaliwala ninyo o hindi ninyo pinansin yung sinasabing pag may pumatay pag ako'y pinatay, patayin nyo si ganito. Yung sinasabi niyang bantarin sa buhay ni Vice Presidente ay hindi totoong hindi ninyo pinansin. Yung pinagbasihan niya kasi yung tanong ni Princess Maui. Isang vlogger. Opo. Sinasabi na, ma'am, yung Operation Romanov. Ayan. Ngayon, yung Operation Romanov na yun, inalam namin ho yun at nakita namin na yung Romanov na yan ay nagmula yan kay Mayor Baste. Nung sinabi niya na sa isang press ko ng Maisog. Oo. Sinabi niya na bago ka, before you go to bed, sa Pangulo, remember Romanov, remember Mussolini, remember what happened to your family in 1986. So, nanggaling po yun kay Baste, yung Romanov. Nagtataka ako kay Princess Maui, bakit biglang naging threat na kay Vice President? So, hindi namin masyadong inano yun, binigyan ng pansin, Hindi ba dapat mga friend? Dapat yung Princess Maui, kung ayaw man pumunta dito si Sayad, si Princess Maui ang ipinatawag nila kung nandito sa Pilipinas. Dahil doon sa Princess Maui, nanggaling yung sinasabi na kay Sara na Romanov. Yun ang pinagbasihan, sabi ni Direktor, di ba? Yun ang pinagbasihan daw nito si Sayad na parang pinagbabantaan na yung buhay niya. Dahil nga sinabi ng Princess Maui, di ba? Labo eh. Nood agad namin lahat ng yung tungkol sa Romanov, pati nga yung nasa Netflix yung Romanov, pinanood namin lahat yan. At hindi naman talaga threat yan. Sa Vice Presidente. So wala pong sa inyong pag-iimbestiga ay wala rin, bukod do sa binanggit na Romanov, wala rin kayong na-check o na ulinigan o na lamang threat sa Vice President? Wala po. Wala man lamang kaming information na pag-uumpisahan namin ng investigasyon. Ganito po ang kaibahan eh. Kay President, yung threat kay President Bongbong ay may nagsalita eh. Yung nagsalita, ito yung nag-threat at sinasabi niya kung sino yung papapatay niya. Yung tatlong tao, Presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. Samantalang yung sinasabi ni Ma'am BP na threat sa kanyang buhay, wala man lang kaming maumpisahan na, o sino ba niya salita na yun, ma'am? Sino bang kanino nyo nalaman? Zero po eh. Wala po kaming mapag-umpisahan. Hindi siya nakipag-cooperate sa amin. Kung nagpunta siya sa NBI at sinabi niya na ganito, ipapasupin na namin yung mga tao na pinaghihinalaan niya. So, in so far as NBI is concerned, at least during your time,
wala pong threat kay VP Sara? Wala. Yun po, lagi lang ang pardon me, no, hindi sa may kinikilingan ako. Pero nagsusumbong lang siya lagi sa kanyang mga pahayag sa social media, sa media. Pero yung formal na pumunta siya sa aming opisina at bigyan kami ng information tungkol sa threat sa kanya, ay ayaw niya pong makipag-cooperate. Baka walang tiwala sa inyo. Yun ang sinasabi ko, mga friend. Kaya sinasabi ni Director Matibag na mas delikado pa, mas takot si Director Matibag pag wala si Sara dito sa bansa eh. Oo. Yun nga eh, gumawa lang si Sara. Alam ni Sara na kung saka mayayari, pero pinayayari niya na si Bongbong. Kaya lang, yun nga ang magiging gumawa si Sara ng istorya na pag nayari si Bongbong, hindi siya pwedeng pagbintangan. Dahil yun nga, ginamit niya yung revenge from the grave, a crime. Ayun yung sabi niya. Yun ang billing ko pag ako napatay. Kaya eto nga yung sinasabi ko, di ba mga boss? Kaya binabantayan talaga mabuti si Bongbong. Paano nga kung nangyari, natupad yung utos? Sabi, huwag kayong titigil hanggang ninyo sila mapatay And he said yes. No joke, di ba? Paano mo ngayon pagbibintangan to si Sayad? Sabi niya, wala ako dito sa Pilipinas. At hindi, bakit ako? Ang billing ko, pag ako'y pinatay, buhay ako eh. Ganun lang kasimple ito eh. Mga friend eh. Yun lang talaga eh. Meron pa ba oras? O meron pa? Tuloy natin. Pero ang gundo na lang eh. Tuloy natin. Yan na nga ho ang mahirap na kung ang isang institusyon ng pamahalaan na hindi mo na pinagkakatiwalaan, talagang chaos ang nangyayari sa ating bayan. Okay. So ang nakaupo ngayon sa trial ay yung pumalit sa inyo, si Director Matibag. Sa tingin nyo, sir, ay Natibag ba ng depensa si Matibag? At naibibigay ba ni Director Matibag ang mga dapat niyang sabihin talagang mga impormasyon? Kasi lahat yun marami dun parte nung kayo pang nakaupo na director Ayun, yung mga testimony niya naman na makukonsider na rin yun na first-hand information niya because yung mga papeles, yung mga ginawa naming investigasyon ay naiwan sa NBI at nabasa niya lahat yun. Ganun po. Na-turn over naman properly, Opo. May mga tanong din ho sa sa NBI director. Bakit nung iba ang may nagbanta ay yung teacher, 'di ba? Yung teacher hinuli kaagad. Bakit dito hindi ninyo kaagad hinuli si VP Sara? O kaya hindi ninyo hinuli ang iba pang sila Baste o sino mang nagbanta rin sa Pangulo? Ayan po, ang binabanggit nyo ay isang Ronel Mas. Opo, tama po. Teacher. Nagbanta po kay Presidente Duterte, magbibigay siya ng 50 million kung sino papatay kay Presidente Duterte. Yun pong case na yan, 1920 nangyari, hindi pa rin ako direktor. Pagkatapos napag-alaman ko na yung case na yan ay dinismiss ng korte because yung warrantless arrest na ginawa ng mga NBI agents at that time ay hindi ayon sa procedure. Hindi tama. Puta, sa pagsisip-sip ng mga NBI, warrantless arrest, yung huli, puta talaga sobrang sip-sip. Kaya mali. Hindi tama, sabi. Baka naman yan, ginulat lang, tapos bayaan na. Pero kinasuhan nga, na-dismiss daw. Hindi nabigyan ng karampatang due process yung Mas. Kaya na-dismiss ang kaso. Yun ng korte. Opo. Ngayon po, tayo, judge tayo Hindi tayo gagawa ng pangalawang pagkakamali na ganun. Kaya inilagay natin sa wasto lahat ng investigasyon. Pero ano po tamang gagawin doon? Halimbawa, andun pa lang tayo sa punto nung sa teacher, kay Mas. New head and shoulder.
Palagay ko, subpoena rin, paliwanagin kung sinabi niya to, preserve agad yung kanyang threat. Hindi yung dakmain. Oo. Yung warrantless arrest, hindi na applicable yun. Hindi po. Okay. Last na lang po, Director, yung nabanggit nyo kanina na although wala namang official communication sa inyo, walang sulat, nabasa nyo lang na inilista kayo ng kampo ng defense para po mag-testify for VP Sara sa impeachment trial, kayo bilang dating hukom, ano kayo doon? Magiging hostile witness ba kayo doon? Parang gano'n na nga ho. Alam nyo, nagbukas agad ako ng libro. Pagka witness ka at ayaw mo magpunta, pwede kang tumanggi. Hindi po pwedeng tumanggi. Unless meron kang malubhang karamdaman, ganon. Pero yung ordinarily, hindi ka pwedeng tumanggi na sabihin mo na hindi naman ako witness dapat para dyan. Ganon po. So you are willing to appear before the impeachment court kahit dun sa party po ng defense? Kung masupina po, ay pupunta ako. Walang supina, hindi ako, kung maririnig ko lamang sa radyo, sa TV, na ako'y iniimbitahan ng impeachment court, hindi po ako pupunta. Oo nga pala. Ito, pahabulo, Director, yung sa hitman, yun ba tinuntun nyo rin? Meron din ba kayong na-confirm o na-follow up na kung sino talaga yung kinausap na asak? Yaman yan. Basta pinag-uusapan mga pre, may threat. Di ba? Ngayon, itong sinabi, di ba? Pinapatawag, ayaw. Hindi na talaga pumunta. Kaya, sinampa pa nga ho nitong ni Santiago to sinampa na sa Department of Justice yung kaso na yan Kasi nga, pinatatawag to Sara, hindi na pumupunta. Kaya ipinahil na sa Department of Justice, ewan ko kung ano na nangyayari daw doon. Yun nga, parang hanggang ngayon, wala pang action yung Department of Justice. Kasi grave threat saka inciting to sedition na isinan nito nila Junicio Santiago nila Judge Natatawa ko mga pre. Kung ano ang idinidepensa nitong mga defense lawyer nito, anong gusto nilang palabasin? Na walang grave threat? Kung kung hindi grave threat yung ginawa ni Sara Duterte, mga kagalang-galang na mga defense lawyer, kung hindi yung grave threat, ano itatawag nyo dyan? Depensa kayo ng depensa Anong itatawag nyo dyan sa ginawa ni Sara? Na kumontak siya ng papatay. Diyan sa 3. Kung mapatay daw siya, bakit? Sigurado ba siya na si Marcos ang papatay sa kanya? Ano naman ang katangahan yan? Ang dami niyang bodyguard, mahigit 400. Ibig sabihin, meron talaga siyang kinatatakutan tao. Di ba? Marami rin silang mga pinapatay sa Davao di ba? Yung sinasabi nga ng Kanyas, Operation Tukhang Napanood niyo ba yung hearing kanina? Trial, Jesus Maria Joseph si Kimo. Ayaw ni content, magagalit lang kayo sa akin Ano naman kabaliwan naman si Kimo, Si Jervix Ruistro pa ang kanyang ini-interpolate. Tangina yan. At ang talagang napakadiin ng tanong bakit daw naniniwala ang doon sa sulat ni Las Cañas? Si Las Cañas daw, anong tawag niya? Dating raw yan, dating nagsinungaling. Nagpapalit daw ng testimonya. Hindi credible. Mas tanggalin mo na yung kay Las Cañas dyan. Putay na, ano ba naman? Tapon nyo na yan. Yung testimonya ni Las Cañas. Ang pinag-uusapan, tama ba bilang hakimo
bilang ikalawang pangulo sa bansa na kumontak ka ng papatay sa pangulo, sa asawa niya at sa yun lang ang pinag-uusapan eh. Yun lang ang tanong dyan. Oh, kaya sinasabi na nga ni Judge Santiago, pinatatawag siya para iimbestigahan kung ano yung threat na sinasabi niya sa buhay niya, na sinasabi niya kaya na nag-trigger sa kanya para kumontak ng mamamatay tao para patayin si Bongbong dahil ang alam na nasa lagay sa tuktok niya is papapatay siya ng pamilya Marcos. Tangina, pabulit-ulit. Sara Duterte is not Ninoy Aquino. Hindi siya nagbilin kaya hindi siya nakagante. Mga kung ano-anong dinadaldal, baliw nga. Oh. Ano? Yun lang ang pinag-uusapan dyan. Oh. Oh, mga kagalang-galang na sinatong. Oh. Ano tawag mo dyan? Okay mo. Ano itatawag mo dyan? Sa ginawa ni Sara, tama ba? Mali. Yun lang. Yes or no lang. Puta, ganyan magtanong si Kimo eh. Kay Jirbix kanina eh. Anong tawag ninyo dyan sa nagpapalit ng ano? Sabi niya, kay Jirbix, na? Ng testimonya. Paiba-iba. Oh. Di ba sinungaling? Ganun. Yes or no lang. Si Jirbix pinapaliwanag yan ng maigi dahil parang nahirapan. Kaya si Kimo talagang lintik si Kimo. Oh, ang tagal sumagot eh. Para bang gusto niya sabihin kay Jirbix, ang tagal sumagot, yes or no lang. Parang ganun. Okay mo. Ano naman ang tawag mo dyan sa ginawa ni Sara kumontak siya ng papatay? Ano tawag mo ron dyan? Tama ba yan o mali? Yes or no lang? Oh. Nilalahat ko na kayo, Senador. Oo. Kaya nga ito mga paulit-ulit, no? Pag itong pinagtapunan ng pera na to magmula ho doon sa House na inimpeach itong si Sara, napunta dito sa Senado, ang naging kalabasan ho, magiging acquitted si Sara. Putang ina, gaanong karaming perang inubos dyan para lang ma-acquit ng mga senador na mga, hindi ko matawag kung anong uring utak meron. 4 ho yan, articles of impeachment na yan. Isa lang dyan ang makumbik si Sara, tapos na ang boxing. Oh. Kaya ibig sabihin, dapat yan para si Sara ay makapag-file ng candidacy bilang Pangulo na sinasabi, pero hindi pa. Ayon nga kay Atty. Jean Reyes, maski pa lumusot siya dyan, hindi pa rin siya lusot sa criminal, sa usaping kriminal. Pwede pa rin siya kasuhan kasi nga wala nga siyang immunity from suit. Oo, kaya yun nga, paulit-ulit, no? Pag si Sara Duterte, nakatakbong Pangulo, putang ina, iisa lang ang pwede kong sabihin talaga. Inutil itong administrasyon na to. Wala nang iba eh. Katakot-takot yan, no? Pinagmumura na yung presidente, pinagmura yung asawa, pinagmura yung Speaker of the House, pinapapatay pa. Putang ina, makakalusot. Tapos, yun nga, great yung puta ng bribery. Ang na mga testigo sa bribery, yung mismong tauhan niya. Mga Mary Grace Piatos. Ano nga, ano nyo yan? Paano ninyo i-acquit yan? Yung natawag na unexplained wealth. Ay nako Lord. Magkulab na tayo. Yun lang yan. Yun lang yan. Oo. Ako sa akin, ang tanging ano na lang dyan, pag-asa, kung sakali. Sabi ko nga sa inyo, hindi ordinaryong kapal ng pagmumuka para i-acquit mo sa 4 na articles of impeachment itong si Sara. Oo. Putang ina, hindi kasi senador ka ng Duterte, hindi ka senador ng bayan. Ano, inutil. Oh. Nakatihaya na i-acquit mo, hindi ka gunggong. Kagaya yan. Oh, ano itatawag mo diyan, Kimo? Sa ginawa ni Sara. Tama ba yan o mali?
kunyari, binantaan yung buhay mo. O, ikaw na, Kimo. O, sana makarating sa ito. May nagbanta sa buhay mo. Anong gagawin mo, Kimo? O. Ha? Nabalitaan mo na binabantaan yung buhay mo. Anong gagawin mo, Kimo? Kukontak ka? Gagayahin mo si Sarah? Sasabihin mo rin sa bodyguard mo. Pag pinatay ako, patayin mo rin si gano'n, ha? Oo. Magkulam na tayo. Kimo! Ba't ka ba kasi nakarating dyan? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni. David Ali Mendoza, shout out, ha. Good evening po, Karox. Di pa daw po disbarred si Atty. Tupacio at si Tupacio at si Paktay Suntay. Fake news po yan. Tinanong ko na po sa chat GPT. Nakalagay kasi napanood ko rito eh. The Brother Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox and all warriors. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. David Alin Mendoza, Karox, napapansin ko po na hindi nagtatanong si Senador Pinuno Lito Lapid. Kasama po siya sa mga senador judges. Oo! Siya nga ang committee de silencio eh. Kimo! Dapat doon ka kay alam mo, sa Kimo, pinagtatawanan ka si Lito. Oo. Dahil nakikita niya, tignan mo, daldal ng daldal, parang tanga. Sabi siguro niya, sana po ay interpellate din siya kapag nagsasalita si Kimo para naman di siya mapanisan ng laway. At para pangontra sa mga sinasabi ni Kimo, hindi nagtatanong. Matatanggal siya sa committee de silencio pag nagtanong siya. 3J Siop ulit. Shout out 3J Siop pa. Sumagot siya eh. Palagi ko si Lito Lapid kahit ganyan siya, meron din naman niya sariling pag-iisip. Hindi yan kakampi sa sobrang sama. Tahimik lang yan para iwas pusoy, pero may sariling diskarte. Si Kimo talagang proud siyang ipinangangalandakan ang kanyang pagiging DDS. Totoo. Sinabi naman niya dati, di ba? 3J Siop. Sunugin mo man siya, amoy digong siya. Duterte ang amoy niya. David Ali Mendoza, Karox, ang akala ko po kaya sinabi ni Osang, si Kimo ay parang sili, ito sa init pagdating sa love making, pero gasiling labuyo o siling haba lang pala ang laki ng kargada niya. Yun, lumabas pa nga yun eh. Kitang-kita yun eh. Kala ko tayo, bumibili. Hindi pala nagbibrief yan si Kimo. Utang Kimo ka. Ay. David Ali Mendoza, Karox. Huwag naman po sanang ipahintulot ng ating Diyos na maging presidente itong si Sayad sa 2028. At nakakatakot po ang maaaring mangyari. Saganang sa akin po. Yung talagang totoo ah. Hindi na muna ako uuwi ng Pilipinas kapag nagkagayon ang mga pangyayari dahil alam ko po na mamumulaklak ang anomalya sa lahat ng sangay ng gobyerno at siguradong bankrupt ang kaba ng bayan o National Treasury. Totoo yan. Baka ibalik na din ni Sayad yung ginawa ng inutil niyang ama na kumuhan muna ng Philippine visa ang mga US citizen bago pumunta ng Pilipinas. Sigurado. Pero hanggang nandiyan si Atty. Claire Castro, huwag tayong mawala ng pag-asa. Shirley Jaser, Kawawang kaldero, mukha ng taong grasas. Sa sobrang panic yan dahil sa ginagawang investigasyon sa mga katiwalian niya. Nag-breakdown na. Kaya pala buwis buhay ng pagtatanggol niya sa mga Duterte. Nakinabang siya ng husto. Karma is real. Totoo. Tsaka yun sinasabi natin. Lahat may hangganan. Di ba? Di ba? Kawatano? Kala mo, Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Tama po kayo. At lakas ng ebidensya para
palusutin si Inday Lustay. Walang simplang na naman ang mga tagapagtanggol niya. Si Rox talagang nakakapundi na pinagagawa niya. Basta manalig lang po tayo. Salamat at ingat po, and God bless us all po. God bless Rodelia, ha. Ana Pelgo, shout out. Ha? Kung tutusin, tapos na yan. Kaso, pinapatagal lang nila hanggang sa maabsuelto si Sara Lustay. Napakaraming probable cause at mga ebidensya na magpapatunay na guilty si Sara. Talagang pinapatagal lang nila hanggang sa maabsuelto si Sara. Yun nga eh. Ana Pelgo ulit, oh. May mga senador dyan na di dapat maging senador, judges. Kasi bias sila. Halatang gusto nilang iligtas si Sara. Wala nang gaanong trabaho ang mga nasa defense kasi senador judges na ang nag-aabogado kay Sara Lustay. Totoo yan, Ana Pelgo. Eh, halatang tama no, yung dalawang kawatano, o, di ba? Siki mo, o. 3JC ulit, oh. Si Joel Islor, duda pa ako sa mga ginagawa. Pampanggulo lang din eh. Usapan na yan nilang mga DDS. Di ba nga sabi ni Kimo noon? Kaya may ebidensya o wala, basta ang boto niya ay acquit. Itong sila APC and his sister, Lauren Ligarda, iba pang mga DDS Senator Judges, nagkasundo na mga yan. Pero ang kasamaan sa Rox, pilit man nilang isalba kapag ang Panginoon Diyos ang kumilos, hindi magtatagumpay ang mga DDS Senator Judges. At yan ang ating taimtim na ipinagdarasal. Totoo. Tsaka yun nga, makalusot man siya dito, yari pa rin, pwede pa rin siya sa kasuhan. Wala naman siya immunity from suit eh. O, di ba? Ang problema, bakit ayaw umandar yung mga kaso? Sinampa ng kaso nga, di ba? Ng NBI bago bumaba si Santiago sa Department of Justice. Yung grave threat at saka ano po tayo na hanggang ngayon hindi gumagalaw eh. No. Ana Pelgo, kaya malakas ang impluwensya ng mga Duterte dahil sa pera. Kaya kahit mali ginagawa ng mga Duterte, pilit nilang itong iniligtas kahit mukha na silang mga may sakit sa pag-iisip. Totoo yun, Ana Pelgo. Sumagot si 3JC po. Eh kasi naman, yung mga nasusuhulan, ganid din sa pera. Kaya nilang ibenta ang kanilang dignidad at pagkatao alang-alang sa pera. Mga walang takot sa Diyos. Dahil wala silang dinidiyos kundi ang pera. Napakasaklap na katotohanan. Totoo. Ana Pelgo ulit, oh. Tago si Bato, takot mahuli kasi kukulangin pera niya sa pagharap sa kaso. Di tulad ni Digong, daming pera, afford niya magbayad ng 150 million per month sa abogado. Kaya si Bato tago ng tago kasi kulang pera niya pambayad sa abogado. Hindi, maraming pera yan. B rin yan. Kala mo, basta nadikit ka kay Digong, B ka, B. PJ siya po ulit. Totoo ka, di naman siya tutulungan ni Sara. Ano siya, hilo? Hindi, maraming pera yan. Kala nyo lang, ha? Anapel ko ulit, oh. Kabatano, pampagulo ka lang dyan sa APC trials. Sila ni Pia at Robin na komunista. Napaimbestigahan si Gago ni DND Secretary dahil nga inamin niya na siya ay komunista Apolinar Tolentino, shout out. Good PM Karox, regards and may God bless you and your family. Umiinit ang laban ni Cayetano kay Matibag at Lacson sa mga ginawa sa SEA Games at sa mga project na sa Taguig. Hindi man lang ituloy makapag-ahit ng balbas sa katatanggol sa sarili, sa social media at sa mga investigasyon na ginagawa laban sa kanya. Wala na yan. Kakanta na yan na, and now the end is near. 3J show ko nito. Kung kapatid mismo ni APC ang nag-request na imbestigahan ng Taguig, kaso may flood control scam din. Hindi naman pinili ng mga investigador ang Taguig. O, di ba? At itong si APC, nagtututuro na naman ng iba't iba bakit daw sa Taguig ang pinili. Marami naman daw
Diyan iba, hay, abogadong nagpaka-stupido alang-alang sa kay Duterte. Mas mahalaga ang Duterte kaysa sa kanilang pangalan at pinag-aralan. Bilyonaryo naman, di ba? JTV Tol, shout out ha. DM Tol sa mga subscriber lang niya. Si Matibag noon, tinatanong siya doon sa pagbabanta niya kay Mel Sabio. Ang sagot, outburst lang daw. Tibag tuloy siya. Hindi. Ito, tibag yan. Nag-iinit nga ng ulo niya eh. Bakit? 3J show po nito. Hello sa Rox. Kahit pa hindi pinayagan ni Queso de Bola ang dalan account ni Sara, ang tadhana na lang ang kikilos. Hindi lang siniswerte si Sara. Hindi lang laging siniswerte si Sara. Tamo, number 1 na naman daw siya sa survey. Abay normal, ginagastusan niya lang yung linggo-linggo para kunwari panalo pa rin si Sara. At dyan, sila eksperto, manipulasyon. Yun nga, itong mga surveyor na to, nakaputang yan, hindi naiya itong mga putang na to. Oo. Akalain mo number 1 pa rin daw sa survey si Kimo. Sila nag-uunsihan. Totoo. Itong mga dapat itong mga susurvey na to, putang na to. Kinukulong itong mga hype na to eh. Mary Lebron, good morning sa Rox, no skipping ads. Mary Lebron ulit oh. Dito lang sa Pilipinas, sino-tolerate ang mga politician na nambabastos sa kapwa politician. Totoo. Ay, si friend, Pastor Jun Lago, nag-comment oh. Sana okay ka na, Pastor. Kwento tayo bukas. Namimiss ko na ikaw talaga. Kaya lang eh, kung hindi mo pa kayang tumawa ng tumawa at mahihirapan pa yung puso mo, wag muna. Hello, Manong Roque. Malaki po diferensya nung teacher na nagbanta kay Digong kumpara kay Inday Sira. Matino po yung teacher. Si Sira naman ay may diferensya. Hindi lang masabi ng mga abogado na kaya hindi threat ang sinabi ni Sira ay dahil baliw siya. Pag baliw kasi ang nagsalita, hindi yan totoo. Kaya kahit walang sikyo sa mental hospital, hindi magkakaisa ang mga baliw na tumakas dahil wala sila sa tamang kaisipan. Aray ko. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang araw muli sa inyo dyan. Parang sasawa na ang tao sa mga investigasyon na yan. Parang paulit-ulit na lang. Ako'y nagtataka sa dami ng mga ebidensya. Parang mga hindi pa sila kontento. Andyan na nga ang video. Yun nga, sa pagsasalita ng halimaw, maliwanag ang mga sinabi ng hayop na sayad na yan. Ang tama, pilit ginagawang mali. At ang mali, parang gusto nilang palabasin na tama. Yun mismo. Di ba? Nakakatamad ng panoorin at pakinggan, lalo na pag ang nagsasalita ay mukhang daga. Salamat, Karo. Makikinig na lang ako sa kakatamad na comment para tayong pinaglululoko. Totoo, diluna ka ha. Diluna ulit oh. Dapat sa babaeng yan, pag pinatawag na hindi ko umaten sa hearing, dapat i-convict na. Yun nga. Yan kaya namimihasa at lumalaki ang ulo eh. Ayan, wala ka Rox. Mga senador, palpak. Dami pang eklay tangin ng mga tamad panoorin. Mga senador na palpak kahit kailan. Tangin ng mga yan. Maglusartang ka, ikaw talaga eh. Marilo Pabiano, good evening po tayo sa mga ka-warriors. Kung di nailagay ng nakararami si Sara, wala tayo sa ganitong kalagayan. Kaya't nawa matuto na mga Pilipino na hindi na maulit ang ganitong klase ng government official. Na kay BBM yan eh. Kung patatakbo yun ni BBM, no. Friend, Sherby Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Busy si Tia Delia, walang comment Eddie Luna ulit oh. Si Escudero, puro am. Ako rin eh.
Lintik na yan. Sa ibang bansa, tapos na yan. Nakakulong na. Ang dapat makakulong, God bless Karox. Quran. Eddie Luna nito. Tama ka, Karox. Lahat ng ginagawa proyekto ng Pangulong Marcos Sr. ay matagal na pakinabangan ng mga Pilipino. At hanggang ngayon, pamula Manila hanggang Samar, Tacloban, puro simentado. San Juanico Bridge hanggang ngayon, napakinabangan yung tulay na pinakagawa ni Duterte bumagsak kasi dinaanan ng tricycle na kargado ng foam. Santissima Diyos ko, pagsisayad ang naging presidente, maganda pa sakupin na ng Amerika Pilipinas kaysa pamunuan ng mga halimaw. Salamat ka sa boy. Oh! Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, Eman Escalonanak, shout out. Brother Elias Isyo. Hanggang bukas mo muli. Mission accomplished mga friend, ha? Yun lang yun. Ano tawag niyo dyan? Sa kumausap ng papatay. Maungas.